Kamusta mahal kong kapatid? Naway sumainyo ng iyong pamilya ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Ako si Pastor Antonio Jr. at may mensahe ako mula sa Diyos para sa iyo. Nais din kitang ipagdasal pati ang iyong pamilya. Nais ko ring maghatid ng mensahe na magpapalakas ng pananampalataya at magpapakita ng kahalagahan ng pag-asa. Lilipas din ang disyertong ito. May simula, gitna at wakas ang iyong disyerto. Huwag mong iwawala ang pananampalataya na balang araw ay gaganda rin ang lahat at lalabas kang mas matatag. Ayos ba? Pero bago tayo magsimula sa mensaheng ito, paki-like na muna ang video. Mag-subscribe ka sa aking channel at i-activate ang bell para ma-notify ka ng YouTube kapag nag-upload ako ng susunod na video. Hindi ko alam kung alam mo, pero araw-araw tuwing 6 at 8 PM, may sunod-sunod tayong panalangin. Napakaganda ng mga mensaheng ito, kaya kung ikaw ay natatamaan o natutulungan nito, mag-iwan ka ng komento dito sa ibaba. Kailangang mabasa ito ng marami at mahihikayat sila dahil sa iyo at sa gawa ng Diyos sa buhay mo. Simulan na natin ang mensahe ngayon. Ipinapakita ng Biblia na ang lahat ng paghihirap na nararanasan sa mundo ay nagmula dahil sa kasalanan. Habang naglalakad sina Adan at Eva sa hardin, wala pang sakit o hirap dahil nasa presensya sila ng Diyos at puro magagandang bagay lang ang naroon. Sinabi ng Panginoon, maaari kayong kumain ng anumang bunga, maliban sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Kapag kinain ninyo iyon, tiyak na mamamatay kayo. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaang pumili dahil ayaw niyang mahalin natin siya ng sapilitan o dahil lang iniutos niya. Gusto niyang tayo mismo ang pumili. Isang araw, naglalakad si Eva malapit sa puno nang biglang kausapin siya ng ahas. Si Satanas iyon na gustong sirain ng tao. Dahil sinabi ni Jesus na siya ay dumating para magnakaw, pumatay, manira at siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan mula pa noong simula. Kaya tinukso niya si Eva. Niloko niya ito. Sinabi niyang nagsinungaling si Diyos dahil hindi naman daw siya mamamatay. Sa halip, makikilala niya ang mabuti at masama at ang lahat ng ito ay nagpasigla ng kuryosidad kay Eva. Nang natukso siya, inialok niya ang bunga kay Adan nang tanungin siya nito kung bakit siya kumain. Kaya kumain din si Adan. Simula noon, nagsimula ang pagdurusa, pagkakasala at pagkatakot kaya nagtago sila sa Diyos. Tinanong ng Diyos, Adan, nasaan ka? Sabi ni Adan, nahihiya ako dahil nakita kong hubad ako, kaya nagtago ako. Noong oras na iyon, nagbigay ang Diyos ng 3 sumpa, isa sa lalaki, isa sa babae, at isa sa ahas bilang bunga ng kasalanan. Sinabi niya kay Adan, sa pawis ng mukha mo, makakain ka. Ibig sabihin, kailangan ng pagsusumikap at sakripisyo para mabuhay, hindi na madali. Para naman sa babae, ito ang sumpa na ibinigay niya. Babae, simula ngayon, mararanasan mo ang sakit ng panganganak. Sa tuwing ikaw ay magdadala ng buhay, magdurusa ka sa oras ng panganganak. At sinabi niya sa ahas, simula ngayon, alikabok ang kakainin mo habang buhay. At ang lahi ng babae ang wawakasan sa iyo. Wawasakin ka niya. Masusugatan mo ang sakong niya pero dudurugin niya ulo mo. Doon ipinropesiya ng Diyos na darating ang kanyang anak na si Jesus sa mundo. Na siya ang wawasak sa kapangyarihan ng dyablo, kapangyarihan ng kasalanan, at kapangyarihan ng kamatayan doon sa krus. At kahit ngayon, ikaw at ako ay may pagkakataon para sa kaligtasan. Kahit ibigay natin ang ating buhay kay Jesus, tayo ay pinapatawad. Tayo ay nire-restore. Narito pa rin tayo sa mundong nadungisan ng kasalanan. At iyan ang dahilan kung bakit ang babae hanggang ngayon ay nagdurusa pa rin sa sakit ng panganganak. At iyan din ang dahilan kung bakit hanggang ngayon kailangan pa rin nating magsikap para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Ang sakit ng panganganak na dinaranas ng babae ay talagang nakakabilib, di ba? Kahit may makabagong medisina, anesthesia at gamot, madalas pa ring may matinding pagdurusa sa panganganak. Alam din natin na panandalian lang ang sakit na yan at di maikukumpara sa saya ng pagyakap sa anak. Hindi ba totoo? Hindi ko alam kung alam mo, pero itinuturing din ng Biblia ang eksenang ito ng sakit sa panganganak, ang sandaling puno ng kahulugan, at inihahambing ito sa ating espiritual na buhay. Binabanggit sa maraming bahagi ng Biblia ang mga sakit ng panganganak
upang ilarawan ang ating mga pagdurusa na madalas ay matindi at tila hindi na kayang tiisin. Akala natin di natin kaya, pero sa huli, kamangha-mangha ang resulta at nagdudulot ng kagalakan. Para sa iyo ang mensaheng ito ngayon. Naisip mo na ba na ang hirap mong pinagdadaanan ngayon ay parang sakit na nararanasan ng babae sa panganganak? Kung hindi mo pa ito naisip hanggang ngayon, gusto kong basahin ang isang talata na nasa Roma, Kabanata 8, talata 22 at 23. Sabi ni Apostol Pablo, dapat nating tingnan ang mga pagsubok ng ganito. Pakinggan ang kanyang sinabi. Alam nating dumaraing pa rin ang buong kalikasan na parang nagdaranas ng sakit ng panganganak. At hindi lang iyon, kundi tayo rin na may unang bunga ng Espiritu ay dumaraing din sa ating kalooban habang sabik nating hinihintay ang ating pagkukupkup bilang mga anak, ang pagtubos sa ating katawan. Tingnan ninyo ito mga kapatid. Sinasabi dito ni Pablo na parehong ang kalikasan at tayo ay dumaraing dahil sa paghihirap na dulot ng kasalanan sa atin at sa mundo. Kung mapapansin mo, ang daing na ito ng sakit ay hindi mula sa taong malapit ng mamatay o naghihingalo. Ayon kay Apostol Pablo, ang daing na ito ay gaya ng daing ng babaeng nanganganak. Ibig sabihin, tinitiis ng babae ang sakit dahil alam niyang susunod dito ang malaking saya na magpapalimot sa lahat ng hirap niya. Naintindihan mo ba? Ganyan din ang mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay ngayon. Minsan, pakiramdam natin ay hindi na natin kakayanin. Ang mga pagsubok na ito ang nagbibigay ng pag-asa at pananampalataya na magiging maayos din ang lahat. Tama ba? Tulad ng paghilab ng buntis na palatandaan ng magandang darating, may mas maganda pang paparating. Makakatiyak tayo na may inihandang kahanga-hangang bagay ang Diyos para sa mga anak niya at sa walang hanggan kay Kristo. Mapapawi ang luha at magtatagal ang kaligayahan. Aleluya! Kaya, mahal kong kapatid, kung ikaw ay nahihirapan at dumaranas ng sakit, inaanyayahan kitang ituring ito na parang mga paghilab ng panganganak. Simulan mo nang taglayin ang ganitong espiritual na pananaw. Kapag mas nahihirapan ka, ibig sabihin lumalakas ang mga paghilab at lumalala ang mundo. Ipinapakita nito na malapit nang bumalik si Jesus. Hindi tayo dapat matakot o mag-alala dahil sinabi ni Jesus, kapag narinig ninyo ang mga digmaan, balita ng digmaan, paglamig ng pag-ibig, bansa laban sa bansa, taggutom, lindol at sakit, itaas ninyo ang inyong ulo dahil malapit na ang kaligtasan. Amen? Kaya kapatid, lilipas lahat ito. Kapag nasa walang hanggang kagalakan ka na sa harap ng Panginoon, di mo na maalala ang paghihirap na ginamit niya para ilapit ka sa Kanya. Amen? At kung iisipin mo talaga sa buhay mo, ilang bagay na ba ang dinaanan mo? Ilang beses ka nang iniligtas ng Diyos? Ilang problema na akala mo ay katapusan mo na? Ngayon, nandito ka na at kailangan mo pang magsikap maalala kung saan ka iniligtas ng Diyos. Dumating ang mga kasiyahan at magagandang sandali na ipinakita ng Panginoon ang kanyang katapatan. Kaya, hindi ito ang oras mga kapatid, para tayo ay panghinaan ng loob. Hindi ito ang oras para sumuko tayo. Maraming kinakausap ang mensaheng ito, lalo na sa mga gustong sumuko. Kapatid, huwag kang susuko. Kung ako ay narito ngayon na nakikipag-usap sa iyo, ito ay dahil nagpatuloy din ako. Maraming beses na mag-isa lang ako. Wala akong kasama sa tabi ko. Single ako. Wala akong pera. Wala akong ministeryo. Wala akong kahit ano. Nasa disyerto ako at pakiramdam ko lalong lumalala bawat araw. Lagi kong naiisip na hindi ko kakayanin. Pero ngayon, andito ako para sabihin sa iyo. Ipinanumbalik ng Diyos ang buhay ko. At ngayon, salamat sa Kanya, nakikita ko ang kamay ng Panginoon kahit sa mahihirap na sandali. Narito ako para ipahayag ang tagumpay sa buhay mo. Bibigyan ka ng Diyos ng tagumpay kahit hindi ko kilala ang buhay mo. Gusto ko kayong makilala ng personal at mas malalim para mas matulungan ko kayo. Maraming beses ko nang pinilit ang sarili ko tungkol dito, pero hindi ko talaga kaya. Daan-daan, libu-libong mensahe ang natatanggap ko araw-araw. Mga kahilingan ng panalangin, mga kahilingan ng payo. Hindi ko talaga kaya, limitado ako, kulang sa oras. Alam mo yon, hinihiling ko sa Diyos na pagpalain ka dahil naramdaman kong kinakausap niya ako.
Simulan mong mag-record ng panalangin 6 umaga at 8 post-meridiem dahil kakausapin at palalakasin ko ang aking mga tao. Sa isang video, maraming tao ang naaabot. Kaya, mga kapatid, manalangin tayo ngayon at hingin sa Panginoon ang kapayapaan ng ating puso. Ikaw na nag-aalala at balisa, ibaling mo ang iyong mga mata kay Jesus. Siya ang iyong daan palabas, ang iyong pag-asa. At kahit sa mga sandali ng matinding sakit at pagdurusa, si Jesus ay kasama mo, hawak ang iyong mga kamay. Sige ba? Kaya ipikit mo ang iyong mga mata at gusto kong ipagdasal ang iyong buhay ngayon. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, nais kitang purihin, aking Ama, para sa lahat ng ginawa mo sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa gabing ito na pinagpala kung saan kami ay nagtipon sa iyong pangalan, nakikinig sa iyong salita. At ngayon, aking Ama, narito kami, ipinapahayag ang aming pagdepende sa inyo. O Diyos, ilang beses kaming nasa disyerto at lambak, hindi namin ramdam ang iyong presensya. Hindi kami sigurado kung tama ang aming landas, ngunit narito kami, Diyos, humihiling ng iyong gabay sa oras ng sakit at pagdurusa. Kahit lumakad ako sa lambak ng kamatayan, di ako matatakot dahil kasama kita. Ang iyong pamalo at tungkod ang nagbibigay lakas ng loob. Panginoon, ikaw ay kahanga-hanga. Nais ka naming purihin at iniunat namin ang aming mga kamay sa sandaling ito upang magpasalamat sa iyo, Panginoon, dahil ang iyong banal na espiritu ay kasama namin. Aleluya! O Diyos, naway baguhin mo ang buhay ng mananampalatayang ito, ng lalaking ito, ng babaeng ito. Jesus, pumasok ka na may biyaya sa tahanang ito, Jesus. O, aking Ama, ang daming pagsubok. Ang anak na ito na hindi maganda ang pakikitungo sa mga magulang. Ang mga magulang, aking ama, na hindi nauunawaan ang kanilang mga anak. Jesus, hipuin mo ang puso ng taong ito. Wala kaming kapangyarihan, makapagturo o magpayo lang kami. Ngunit tanging ikaw ang tunay na nakakahipo at nagpapabago ng puso. Kaya, aking Ama, hinihiling ko sa iyo ang kalayaan, Ama. Ang taong ito ay alipin ng kasalanan, pagnanasa, at maling desisyon. Jesus, putulin mo ang siklong ito at baguhin mo ang kanyang buhay. Huwag mong hayaang magpatuloy siya sa pagkakamali, kundi araw-araw siyang mapanumbalik sa iyong kapangyarihan. Gusto kitang pasalamatan, aking Ama, para sa pagkakataong ito. O aking Diyos, ang dami ngayon ang nakakakita na lumalakas ang mga pag-urong. Nakikita nilang parang mga tupa silang papunta sa katayan. O aking Diyos, pero ang bagay na kamatayan para sa Panginoon ay buhay. Ang bagay na kamatayan para sa Panginoon ay pag-asa, dahil sinabi ng Panginoon, ang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay. Panginoon, narito kami't nagpapahayag ng pananampalataya, kasama namin kayo. Kaya, aking Ama, tulungan niyo po kami na magtagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. Mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito, at huwag niyo po kaming pabayaan, aking Ama, na panghinaan ng loob o sumuko. Sa gitna ng matitinding pagsubok, naway manatili kaming tapat hanggang wakas. Sa ngalan ni Jesus, ako'y nagpapasalamat at nananalangin. Amen. Papuri sa Diyos. Salamat mga kapatid. Huwag mong ituon ang pansin sa bukas. Sabi ni Jesus, sapat na ang bawat araw sa problema nito. Araw-araw may pagsubok at kahirapan. Kaya mag-focus ka sa ngayon. Humingi kay Jesus ng pagpapala ngayon. Ayos ba? Para makatulog kang payapa at magpahinga, ipagkatiwala mo bukas sa Panginoon. Maraming beses na akong nasubok na akala ko'y di ko malalampasan. Pero ngayon, halos di ko na maalala ang mga iyon. Dahil sa tagumpay, binigyan ako ng Diyos ng karunungan. Iyan ang dapat mong hilingin sa gitna ng pagsubok. Ayos ba? Para makagawa ka ng tamang desisyon, para hindi ka kumilos ng padalos-dalos, para hindi ka magpadala sa iyong nararamdaman, kundi sa iyong pananampalataya. Amen. Si Pastor Antonio Jr. po ito. Huwag kalimutang i-share ang panalangin at mag-subscribe sa channel ko. Pagpalain ka ng Diyos.